So mga idol, matapos nga pong hindi makapasok sa finals ang Creamline Cool Smashers, no, ay ilalaban nilang makuha ang bronze medal ngayong August 17, araw po ng linggo, kontra sa kupunan ng Signal HD Spikers. So alamin natin yung mga problema, no, kung bakit humihina ngayon ang kupunan ng CCS. Kung bago ka lang, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, no, eto nga po sa PBA Lawn Tour, ang ilalaban na lang ng CCS makuha ang pong bronze medal. Nakakalungkot man kasi hindi naman talaga tayo sanay na lagi na lamang pong bronze medal, no, ang nilalaban ng CCS. Usually, madalas, lagi ho silang for gold medal. Pero hindi naman natin masisisi ang PLDT mga kaibigan talagang lumakas ho sila, ang CCS naman ay humina. So unang-una mga kaibigan, hindi kasi nakapaglaro pa yung kanilang dalawang star player na inaabangan natin mapapasama sa starting lineup. Si Bea De Leon at si Tots Carlos, nasa injury list pa rin sila, At syempre, Bernadette Pons, wala na rin po sa Creamline. Hindi pa rin nakakabalik itong si Gian Morado de Guzman. At yung consistency ni Alyssa Valdez mga kaibigan, minsan nawawala. Nandun pa rin naman si Gian Magalanza, si Valdez, si Pangs Panaga, sila Kyle Negrito, nandiyan pa rin naman sila pero hindi po talaga sapat, ulit-ulit yung nagiging sistema ni Coach Herm Meneses na nababasa naman ng kanilang kalaban. So after naman mga kaibigan ng PBA Lawn Tour, kung sakaling makakuha ng bronze medal ng CCS, okay na yon, dahil meron pa rin naman tayong inaabangan na panibago, ang PBL Invitational Conference, at meron kagad unang laban ang CCS sa August 21 kontra sa kupunan ng Signal, Signal ang kanilang mga kalaban. So August 23, Creamline kontra sa Cherry Tigo crossover. At sa August 26 naman, Creamline versus Kobe Shinwa. At makikita nyo dito, for sure gagamitin na ni Coach Herm Meneses ang ibang sistema na hindi na mauulit. Kasi kapag naulit na naman mga kaibigan yung lineup ni Coach Herm Meneses, for sure matatalo na naman ng CCS at ulit lamang ng ulit. Kailangan mga kaibigan yung mga nasa bench gamitin. Kung kinakailangan nga, palitan muna ni Mapi Galanza itong si Kyle Negrito. At sana nga ay makabalik na rin si Tots Carlos at si Bea De Leon. Kung sana nga po mga kaibigan, itong si Gian Morado, nakita nyo noong nakaraan, nagpakita siya doon sa game ng PLDT at ng CCS. Pero may mga update na hindi pa ito makakapaglaro. Pero who knows, may mga posibilidad naman na pwede pong mangyari. Ngayon, ang kinakailangan lamang iwasan ng CCS yung mga errors nila, Tapos dapat maggawa ulit nila yung long rally. Kasi sa long rally, hindi na nakakasabay ang CCS ngayon. Napapansin natin, saglitan lamang, pumupuntos na agad sa kalaban. Madalas, mahina ang depensa ng CCS. Lahat po ng mga atake ng PLDT or kanilang nakakalaban, nahihirapan nilang saluhin. So unang-una, chemistry at momentum sa loob, napaka-importante. Once na nakuha yon, magtutuloy-tuloy ang pagkapanalo. Yan muna ang update natin. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.